So maligayang Pasko po sa ating lahat and magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. So may ubo na po ba at sipon ng lahat? Hindi, joke lang po. So dahil malamig po yung panahon, amen, uso po yung sipon at saka uso yung ubo. So mag-ingat po tayo. So hindi po ako sanay na batiin kayo ng every time I come here sa front, no? Hindi po ako sanay na batiin kayo ng magandang gabi dahil mas sanay ako ng umaga. But tonight, amen, we will celebrate our Christmas worship evening celebration. Amen. So, alam ko po na December 24 din ngayon. So, excited ang lahat mamayang Noche Buena. May mga naghanda na ng fruit salad, magluluto pa lang mamaya. Amen. But I know, no, na mas excited tayo and mas nagagalak yung puso natin, no, para purihin, amen, ang ating Panginoon. Hallelujah. So, I want to share this verse po in Luke chapter 2, verse 10 to 11. Sabi po niya, "Then the angel said to them, 'Do not be afraid, for behold, I bring you good things of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord.'" Hallelujah, amen. So, kung nararanasan o nararamdaman po natin sa buhay natin ngayon that our life is very dark, no? Kung yung buhay po natin ngayon, akala natin wala ng pag-asa, amen. Always remember that Jesus, amen, was born for us, amen. Jesus was born to be our Savior, amen. Kaya naman po, alam ko po na ang puso natin ngayon, amen, ay punong-puno ng pag-asa, no? So, alam ko po na yung star ng Pasko natin, amen, ay hindi tayo, pero yung pinaka-star ng Pasko natin, no, ay si Jesus, no? Kaya alam ko po na excited ang bawat isa, no, na mapurihan ng ating Panginoon. And sabi nga po, no, Jesus was not born in a warm or cozy room, no? Hindi siya ipinanganak sa isang magandang silid, hindi siya ipinanganak sa isang hospital, no? But Jesus was born in a cold manger, no? Ibig sabihin po, no, ipinanganak siya sa sabsaban, no? Malamig po yung sabsaban and yung sabsaban na yon para siya sa hayop, hindi siya para sa tao. Amen. And Joseph and Mary tried their best, no, to look for a room, no, for Jesus para mailuwal siya, no? But unfortunately, no, hindi sila nakakita ng room, no. But today, no, we see Jesus, no, bore everything for us, no. Because of Him, no, we have our healing, we have our deliverance, amen. We have our peace, amen. And we have everything, no, in Jesus, no. Kaya nga po sabi ng anghel, no, kay Maria, do not be afraid, amen. And yun po ang gusto ng Panginoon para sa atin, no, wag tayong matakot, amen, as we live in this world, no, because Jesus is always with us. Hallelujah. So alam ko po na lahat tayo ay excited. So lahat po tayo ay tumayo at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, risen with healing in His wing. Mild He lays His glory by, born there and no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Gloria in excelsis Deo, gloria
my highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Mild he lays his glory by, born that men no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Woo! Here we go. Woo! Oh, come, O ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come on. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Come on, church. Woo! Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, oh ye citizens of heavens above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Thank you, Jesus. Hey. Church, you sing after me, okay? Let's do this. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore Beautiful, let's sing it. him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore. Sing it one more time. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore Sing all together. him. Oh, come,
celebrate your name. We lift your name on high. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Truly, that this season is all about you alone, Jesus. The reason for this season is you alone, Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done for us to experience this kind of life, this wonderful life, oh God. Hallelujah, Jesus. Truly, Lord, you are our living hope in every season. You are our hope, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. We sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus, yours is the victory.
Hallelujah. Thank you, Lord God. You are indeed our Messiah, Lord God, the anointed one, Lord God, our Savior, Lord God. And this afternoon, Lord God, we celebrate, Lord God, that once upon a time, Lord God, you came into this world to be our Savior, for your light to shine in darkness, Lord God. At salamat po, Panginoon, ang lahat ng dilim sa buhay po namin ay yung inalis, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong liwanag. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa hapong ito, inaalala po namin, Lord God, na minsan ikaw ay nagkatawang tao, ikaw ay sinilang doon sa sabsaban para iparanas mo, ipakita mo, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, O Diyos. Lord, hindi ka nagdalawang isip, Lord God, na kami, Panginoon, ay iligtas sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaya po puno ng pasasalamat ang aming puso. Ngayong hapong ito, we adore you, we praise you, we exalt your name, Lord God, we worship, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. At alam po namin, O Diyos, ang iyong salita ang patuloy na magbibigay, mag-empower, Lord God, ng lakas, magbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin at patuloy po namin maaalala, O Diyos, kung gaano ka kabiyaya sa aming mga buhay at kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maligayang Pasko po sa bawat isa. Napakasarap isipin that a Savior is born for every one of us. Amen. Sa gabing ito po, we are going to celebrate with Pastor Muldong and of course with Sister Rose po. At bago po tayo dumako sa ating pananalangin ng pagkakaloob, we would like to announce ang ating mga napaka-importanting announcements. Okay, so wala pa pong naka-flash sa screen natin, pero I think ang bawat isa ay excited na para sa ating nalalapit na convention on the 28, 29, and 30. Lahat po ng excited ay sumagot at sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Ayan, para pong malagkit, parang kalamay. Okay, ang lahat po ng excited para sa convention ay magsabi ng praise the Lord! Ayan, may feedback pa po tayo. Okay, so announcement lang po para sa nalalapit po nating convention. No, we should be there at 11 o'clock a.m. po at the 28 para po maging maayos na po pagdating ng lunchtime. Okay, and then ang announcement pa po natin, bring your notebook and pens. No, hindi po magpro-provide ang church ng notebook at pens natin. So tayo na po yung magdala ng mga bagay na yon. And para po doon sa mga hindi po nag-confirm na a-attend po sila bilang delegate but they would like to attend the evening service that we will have, pakibanggit nyo po sa inyong mga cell leaders. No? Dahil meron po tayong maximum
participants na kailangan po doon sa ating venue. So hindi po lahat ay pwede po nating i-accommodate. So it means we will have the first come, first serve basis. Amen? So kahit po alam na po at i-explain na rin po ng ating mga cell leaders doon po sa mga latecomers po. Yon. And then for our New Year's Eve worship celebration on Sunday, December 31, again po, wala tayong morning. We will have it 4:30 p.m. So no Sunday morning worship celebration. On the 31st po, ganito pa rin. 4:30 pa rin po tayo mag-start. Amen? So tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob. Hallelujah, Lord God. Panginoon, napakasarap isipin, O Diyos, na sa isang buong taon, ang katotohanan ng iyong mga salita ang siyang aming naranasan. Ang hindi matingkalang pag-ibig mo, O Diyos, ang siyang gumabay sa amin upang kami ay umisip, Panginoon, at mag-act, Lord God, according to the wisdom that is coming from the Holy Spirit, O Lord. Thank you, Father God, dahil Ikaw ang nagbigay ng strength sa amin to overcome, Lord Jesus, anuman po yung mga stumbling blocks. And we have seen, Lord God, na ang pag-ibig mo, na ang iyong paggabay pa rin sa amin, O Diyos, ang siyang nananatili at lahat ng iyong probisyon, Panginoon, ay hindi nagkulang sa amin, O Diyos. Kaya nga po, sa buong taong ito, O God, kayo lamang aming pupurihin at pasasalamatan. At sa aming pagkakaloob, Panginoon, ito po ay pagkakataon, O Diyos, na maipakita, maipahayag ang iyong katotohanan sa amin, Lord God. Ito po ay aming act of faith, Lord Jesus. And I believe, Lord God, that in the year 2024, Lord Jesus, as you have flourished us in 2023, we will level up in our giving, Lord God, more than in 2024. We give you the highest praise and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. All right, good evening everyone. Welcome to our Sunday worship celebration. This is the Christmas Eve celebration that we have. Thank you so much for joining us, guys. Alam ko marami po kayong mga dapat gawin on a Sunday night. It's a Christmas rush, but you're here with us joining in celebrating the Lord. That's why I would like you to give everyone a round of applause. Palakpakan niyo naman po ang bawat isa na narito. Ayan. And before ko po i-welcome yung bagong dalaw, gusto ko rin po i-welcome ang parents ko na nandito. Ang nanay ko at ang tatay ko at ang kapatid ko. Ayan. Hello. Gusto niyo tumayo? It's, I think, the first of this year na nandito sila. But thank you so much for joining us there. And I would like to also welcome Joy and Len Halili together with JM and AJ. Where are you? You can stand up, guys. Hello, welcome to our Sunday worship celebration. There you go. Meron pa po ba na ngayon lang nakadalo sa ating worship celebration? Alam ko of course, si Pastor Muldong every Sunday, every Christmas. Do we have Noel? Roel. Sir Roel, asan po siya? Welcome po. Ayan. Do we have as well? Ayun, andun po siya. There you go. Well, welcome everyone to those na nahihiya pong tumayo. Welcome everyone. Let us all rise up as we welcome everyone. Hey! I wanna wish you a Merry Christmas. The bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Okay, Merry Christmas. Nagcaroling yung ating mga music team. Feliz Navidad. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat and Merry Christmas po to everyone. Ipapakilala ko lamang po yung ating suki. Every year, suki po ng CFSM. Pero bago po ko po siya tawagin ay nais ko pong i-welcome din ang kanyang mga anak at apo. Ayan, sina Joshua and Mrs. niya and apo. Si Jem, nandyan ba? Wala? Okay, siyempre po, hindi po mawawala ang kanyang kaisa-isang darling. Si Pastora Rose Muldong. Ito po siya sa harapan. And of course, our speaker for this afternoon, ang suki po ng CFSM, best friend po ni Pastor Gerard, Pastor Marlo Muldong, pastor po ng Blessed Assurance Church sa Howville, Angeles City. Praise God. Okay na po. Thank you, Pastora. Whew! Lahat po nang excited, magsabing amen. Wow, ang dami pala natin Praise God. Alam po ninyo, Pastor Gerald text me, no? Ang sabi niya, I'm excited to hear the word. That was kahapon yon, December 23. And then, he texted me again. Ang sabi po niya, I'm excited to hear the word. Ang sabi po niya, and then ang date niya, December 31. Bah, sabi ko. Sabi niya, wrong send po. Praise God, ako po ay nagagalak dahil kayo po ay naging suki ko na rin. At and thank you for that privilege, Pastor, to be your speaker. This is my four times na ata, no? That is Marquee Mall, no? Dito sa anong tawag dito? Oh, sige. Hindi ko nakalimutan ko na yung mga lugar pero I know 4 times, no? But this morning, no, ako po ay talagang excited to share to you the Word of God. And I believe lahat tayo ay excited for this Christmas. Amen po ba? Because all of us, we know that Christmas is having Christ in our hearts, no? Ang Kristo'y manahan sa ating mga puso. Dahil alam natin, ang unang Pasko ay totoong naisilang ang tagapagligtas sa buhay po natin. Amen po ba? At doon ay nagdulot ng pananampalataya sa atin na ang anak ng Diyos na nagmahal sa atin, amen, ay tunay na naranasan po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya na siyang ating naging tagapagligtas. Amen po ba? Now, alam po ninyo, I'm not going to talk about Christmas. Kasi ako po ay, the moment I received the message na ako po maging speaker ninyo, tinignan ko na yung mga speaker ninyo at wow, ang gaganda ng ang gagaling ng mga message na aking narinig, no? About your team, no? And ako po ay na-overwhelmed kasi binalikan ko yung mga messages from December for this quarter, no? At nakita ko ang yung team, no? Seeing the lens, ano kasi yung title? Seeing the lens through the lens of God. Amen? Seeing through the lens of God, no? And standing on the higher ground. At habang pinagmamasdan ko po ang mga messages ninyo, ang gaganda ng mga title na lumabas, ano?
And while I am preparing for this message, yun nga, the moment they texted me, wow, Lord, ano ba ang message na i-deliver ko? And then, habang pinapakinggan ko po kayo, no, of course, I am so blessed to see pastors at mga pastora dito na talaga namang they are being used by God in these ministries. Amen? Palakpakan po natin ang mga pastor at mga pastora. Amen? Tunay nga na napakasigla po ng inyong gawain. And then, while I'm preparing again, nag-backward po ako ng mga October ninyo, November. And I'm ready for my message. And then, tinignan ko ang mga October, Lord, parang lahat ng inihanda ko, sinabi na nila. Lahat ng preparation ko, nakita ko sa last October and November. Wow, sabi ko, at least kako, we have the same spirit from the heart that we are going to share for them. At alam po ninyo, ang pinaka gusto kong pinapakinggan sa inyo, yung pastor natin na nagbibigay ng benediksyon. Kasi hindi siya papayag na hindi siya magsasalita. Amen? At alam ba ninyo, talagang tatapusin ko siya. Abang na abang ako na mapakinggan siya. Kasi kami ni Pastor Gerald, no, in the body of Christ, ay kami po ata ang laging pinapatayo after the message ng mga OCAM, no. Kami yung nagre-recap, no. Kami yung sumusuhog after the message. Kaya si Pastor Gerald, nasanay ako na pinapakinggan siya after the message. And I believe God is talking to your pastor whenever he listens to the word. Amen? Dahil alam po natin na there is always a revelation. Amen? That comes from the Spirit, no? Speaking to him, through the Spirit to him. At yon ang kanyang ginagawa para sa atin. Kaya naman po, gusto kong palakpakan natin ang ating pastor, Pastor Gerald and Pastor Menjola. And thank you po. You are a blessing to us. At alam ba ninyo, after ng mga pagsuhog at recap ng mga message na pag nakakasama ko siya, hindi kami nagtatapos doon sa OCAM. Pagdating sa sasakyan, pinag-uusapan pa rin namin yung mga mensahe. So I believe, no, Pastor Gerald and I have the same heart, have the same spirit, no, when it comes to the revelation that we need to receive from God. Amen po ba? So, sa dami po ng mga title na aking nakita, marami din akong title na pinili. No? Ang una kong pinili is Seeing Your Life Through the Finished Work. No? And then nabago na naman, Seeing Your Life Through the Eyes of Faith. Puro seeing no? Seeing. And then, nag-come up po ako doon sa the power of seeing. So, allow me to pray before we hear the message. Father, we thank you for your presence, Lord. Nais po namin kilalanin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil today, we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. At salamat po, Panginoon, dahil kami ngayon na mga Kristiyano ay naranasan po namin ang buhay na na kay Kristo. Because we know, Lord, that Christianity is knowing that Christ lives in our hearts, Lord. At nakita po namin ang iyong kalooban ng siyang aming inahayag ngayon sa aming mga buhay dahil alam po namin ito ang iyong kalooban. Hayaan po ninyo sa aming pakikinig at pagtanggap ng iyong salita ay mangusap ka sa bawat isa at maranasan ang kapahayagan ng Espiritu at mamasdan, Panginoon, ang kagandahan ng Ebanghelyong ito na aming tinanggap. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabing, Amen. Praise God. The power of seeing. Acts 4:20.
Ang sabi po niya, we cannot stop telling everything we have seen or heard. Sabi po sa Tagalog, hindi maaring di namin ihayag ang aming nakita at narinig. Alam po ninyo, many times when we see the Word, when we heard the Word, kailangan talaga ang kapahayagan ng Espiritu sa ating mga buhay in order for us to see kung ano ang kalooban niya para sa atin. And then through this message na aking tinitignan, naniniwala po ako na all of this title that we make sa ating mga mensahe ay napakahalaga at importante. At ito po'y naging talaga naman nagbigay ng kaliwanagan sa atin sa pananampalatayang ito na meron tayo dahil kay Kristo. And to that, nais ko pong establish kayo sa katotohanan ito dahil alam ko po na tayong lahat, ay alam natin ang mensaheng ito dahil naririnig po natin. Pero alam ko din na yung paulit-ulit nating ito napapakinggan brings retention sa ating buhay. Amen po ba? At yun ang ating nakikita. Because we know, kagaya po ng ating binasa, madalas, nakikita natin at naririnig. At yun na rin ang ating laging sinasabi sa ating mga buhay. Again, first, I need to establish with this truth that I believe lahat po tayo, the moment we are born again, the moment na tayo po ay nakaranas ng bagong kapanganakan, alam po natin, the new life begins. Amen po ba? Alam natin, 2 Corinthians 5:17, that if any man be in Christ, is now a new creation. Behold, the old is gone, and the new has come. At lahat ng ito ay hindi po natin gawa, kundi ito'y gawa ng Diyos sa ating buhay. So, the new life begins, we need to see ourselves that in Christ, we are a new creation. Amen po ba? Lahat po ng binago ng Diyos, magsabing amen. The new creation has been born, amen, the moment you believe to what God has done for us through our Lord Jesus Christ. So, from there, we need to see ourselves, amen, that in Christ, we are already forgiven. Amen po ba? And one of the reasons why He came down, amen, is to redeem us. Amen? Doon sa kasalanan na meron po ang tao. Sino po naniniwala dito? And I believe it is already established to us that we are already forgiven. Amen po ba? Ang kapatawang ito na dulot ng krus sa kanyang sakripisyo, ito po ay once and for all. And it is good for all time. Amen po ba? So lahat po ng pinatawad, magsabing amen. And then from there, we learn and we know, amen, siya na hindi nagkasala, ay naging kasalanan upang tayo ay maging katwiran ng Diyos. We became the righteousness of God. And then naniniwala po tayo dun sa tamang katayuan na yon. Ang bawat mananampalataya po ay tunay na sila'y tinatawag na blessed and highly favored. Amen po ba? In Christ, we are highly favored and greatly blessed. Why? You know it by heart. The Bible tells us. Amen? Ang sabi po ng salita ng Diyos, through the finished work, we have been blessed with all spiritual blessing in the heavenly realm. Ang sabi po ng Efeso 1:3, blessed be the God our Father who has blessed us with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus.
Lahat po ng pinagpala, magsabing Amen. Amen. You're standing as the righteousness of God. Amen po ba? We are blessed and highly favored in Christ sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo. All of this spiritual blessing has been given unto us. Amen po ba? Lahat ng pagpapalang ito ay nasa atin na. Of course, we call this spiritual blessing. And I believe and I know, ang Kristiyanong lumalago sa biyaya at pagkilala sa ating Panginoon Kristo, alam po niya na siya'y pinagpala ng mga pagpapalang spiritual na ito. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala na tayo ng Diyos. I am blessed with all spiritual blessing. Why? Again and again, no? We heard this, 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Ang sabi po niya, grace and peace be multiplied in the knowledge of God through our Lord Jesus Christ. Ang pagpapalang ito, ang biyayang ito ay ating tinanggap sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at pagkakilala natin sa Diyos. Amen? And then ang sabi po niya, seeing that His divine power has given to us everything pertaining to life and godliness to the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Mahalaga po ito. Kaya naman, whenever we come to this fellowship, whenever we come to this worship, amen, we know and we are excited to receive the revelation about who Jesus is in our lives. Amen po ba? At ang mensahe na dapat nating ihayag, amen, ay patungkol lamang sa Kanya. At hindi kung kanino man. We only see Jesus from Genesis to Revelation. Amen po ba? Why? Sapagkat siya po ang salita, ang siya nagbigay liwanag sa atin. Kaya kailangan talaga natin makita ng malinaw at maliwanag sa ating mga buhay kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Amen. Ang sabi po niya, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. And then ang sabi po niya, for by this He has granted to us His precious promises, magnificent promises. Ang sabi po niya, so that by then you may become partakers of the divine nature, amen po ba, having escaped the corruption that is in this world. Lahat yan ay nilaan na po ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Amen. Everything for life and godliness has been prepared, provided for us, believers in Christ. Kaya naman po, I believe, this is all about the fullness of God that we have. Amen po ba? John 1:16, ang sabi po niya, for we receive all the fullness of God. Ang kaganapang ito, ang kapuspusang ito, ay ating tinanggap. Ang sabi po niya, from His fullness, we have all received grace upon grace, blessing upon blessing, favor upon favor. Kaya naniniwala tayo na tayo ay naitatag sa ganitong pananampalataya na lahat ng kapuspusang ito ay nasa iyo. But then and then, kailangan po natin yung tinatawag na true and to the knowledge of Him. Amen po ba? It is the only way to experience this favor and blessing that we are seeing. Ang mga pangako ng Diyos ay ang makilala at maranasan mo ang Kristo na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salitang ito ay maging buhay sa atin. Amen po ba? And all of this, again, it is given unto us, provided through the finished work of Christ. All of this spiritual blessing is your blood-bought right as a believer. Amen po ba? Ito po ay para sa atin. Amen? The moment you receive the new life,
the born again, the new creation, it is already existed in your spirit. Nandyan po ba kayo? Amen? It is already provided, this fullness. Pero kailangan natin talaga ang understanding through the Word of God. Amen. You need to see yourself kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Now we go to the message. Yun po yung introduction ko kasi yun ang halos ang naririnig ko sa inyo. Amen po ba? And I have been blessed to the message that I received na abang ako yung nakikinig. Now we go to the power of seeing. Sabihin po natin, power of seeing. Just like we read a while ago, ang sabi po niya, we cannot stop telling about everything we have seen and heard. Hindi maaring di namin ihayag ang aming nakita at narinig. Alam po ninyo, lahat tayo, sa everyday life po natin, we are filled up with what you constantly see. Hindi po ba? Ang ating kaisipan ay napupuno sa pamamagitan ng ating nakikita sa araw-araw. Kaya nga po, it is from what you see, kadalasan, amen, yun ang ating winiwika at yun ang ating ginagawa. Kaya naman po, makikita natin that there is power in seeing. What comes to your eyes is very important. Gaya ng mensahe na ating narinig in Matthew 6:22, Message Bible, ang sabi po niya, your eyes are windows into your body, your eyes also gateway to your soul. Matthew 6:22. NLT, ang sabi po niya, your eyes is like a lamp that provides light for your body. When your eyes is healthy, your whole body is filled with light. Ang ganda na yung translation ng New Living Translation. Sabi po sa Tagalog, ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Amen po ba? Ang mata po natin ang siya nagsisilbing ilaw sa ating katawan. At alam natin kung malinaw ang iyong mga mata, naliliwanagan ang buo nating katawan. That means, naniniwala po ka to, ang ibig sabihin nito, what you see will affect, amen, your mind. Kung ano nakikita mo, amen, ito yung nagdudulot ng, amen, resulta sa ating kaisipan. What we see, amen, not only our mind, even our will and emotion. Amen po ba? What you see can affect what you think. Kung ano nakikita mo, yun ang naglalaro kadalasan sa iyong kaisipan. Kaya naniniwala po ako na what we think determines the condition of our life. You cannot go higher than how you think. Kaya importante na bantayan po natin ang ating paningin. Amen po ba? So guard what you see. So ano dapat nating gawin? Alam niyo, gaya ng aking sinasabi, these natural eyes, seeing the natural realm, amen po ba? Pag ikaw ay na-focus sa mga bagay na ito, alam na po naman natin, amen, in this world, so many troubles. Nandyan po ba kayo? But we need to guard what you see. You must see. Anong dapat natin tignan? Of course, bilang mga mananampalataya, we need to see the Word. Amen po ba? Kailangan talaga natin tignan ng salita ng Diyos because it will help you to see kung ano ang gusto ng Diyos at nakikita ng Diyos para sa atin. When you see what He does, then I believe you can move forward and step into the things that God has already prepared for us. Just like the message we heard that God
has already prepared good works para sa atin. When you begin to see the light in the Word of God, magpapasya ka na tama ang iyong gagawin dahil nakikita mo ang liwanag mula sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya importante po ito. Dahil alam natin, the Bible says that the Word of God is light. John 1:1-4. Alam po natin ang salita ng Diyos, when you see the Word, your body and mind are filled with light, and you see things clearer than ever before. Kapag nakikita mo ang salita ng Diyos, naliliwanagan ang iyong kaisipan. Through the renewing of your mind, amen, tayo po ay nababago. At napakahalaga at napaka-importante ang mga bagay na ito na inyong palaging naririnig when it comes to the renewing of our mind. Dahil mahalaga po ang mga bagay na ito upang ating mamasdan ang kalooban ng Diyos. This afternoon, ako po ay binisita ng aking mga workers dahil sila po ay nasa construction at di sila kasama sa hardware o sa construction supply. Ang sabi po nila, Boss, ala kami bang aginaldo? Ada, ala kami bang regalo? Kasi yung mga iba tumanggap ng mga bonus, tumanggap ng mga 13-month pay, yung iba tumanggap ng aginaldo. Sila na nasa construction, sabi niya, Boss, ala kami bang aginaldo? And then I begin to speak unto them na mahalaga na sila'y makinig ng salita ng Diyos. Mahalaga na sila'y pumunta sa church. We invite them actually, madalas namin silang imbitahin at dalhin sa church. Pero some of them ay nawawala. And then I beginning to hear to them ang mga sitwasyon, ang mga problema, ang mga pangangailangan po nila. And then I told them, anong gusto mo? Bakit ka nandito? Ang sabi po niya sa akin, babali po ako, boss, kasi gusto ko ng pamasko. Tinanong ko yung isa, ang sabi niya, boss, babali din ako. 3 po sila. And then yung isa, ang sabi niya, anong gusto mo? Boss, gusto ko ng regalo. Maganda yung sinabi niya, at meron naman ako nakahandang regalo para sa kanila. And I begin to speak the word to them, no, to share the word. Alam niyo, kailangan ninyo ang church. Kasi walang nagbibigay ng liwanag sa buhay ninyo. Kung kayo'y dadalo sa church, you're going to hear, to listen to the word, at maliliwanagan ang ating kaisipan, at siyang magbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kasi po, whenever you listen to them, puro problema, puro pangailangan, because they live in the natural. Alam po natin yon. Amen po ba? And I told them that to trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding, so that you will know that in all your ways, God will give you direction dahil kinikilala mo siya sa buhay mo. Amen po ba? So, mahalaga ng ating kaisipan ay mabago sa mga bagay na ating nakikita. Importante po ito, no? To move forward into a greater, higher ground, we need more light sa ating buhay. Kailangan natin talaga ang salita ng Diyos na siya nagbibigay ng kaliwanagan sa ating kaisipan. Sabi nga ni David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my paths. Kaya importante po talaga ang salita ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya sa lahat ng churches ngayon na aking nakikita, iba-ibang mensahe, iba-ibang pangangaral ang ating narinig. Pero ang nais ko laging mapakinggan ay ang mensahe ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. Nandyan po ba kayo? Because the gospel is all about the person of our Lord Jesus Christ. Your salvation is a person. His name is Jesus Christ. Your eternal life is a person.
The moment you believe, you have eternal life dahil tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? So even in our faith that we have, ang sabi po ng Bible, we need to look unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Amen po ba? Whenever you listen to the Word of God, see only Jesus. Importante po yun. Dahil ang gospel na ito is so glorious. Amen? Minsan pinag-uusapan natin in going to heaven. Amen? Lahat po ba kayo handa na magpunta sa langit? O hindi kayo kumikibo. O ganito na lang ang tanong. Lahat na nakakatiyak na siya ay pupunta sa langit, magsabing Amen. Yes, we have waiting for that, a new heaven. Amen, and a new Jerusalem. But listen to this, brother and sister. Mahalaga na dito pa lamang is not only worship, it's not only glorifying God. Of course, in what we do it for the glory of God. Amen po ba? In service, in ministry, lahat yan ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa atin. Why? Because He is our reward and our inheritance. So, sa kaligtasan na meron po tayo, masasabi natin talaga na ito ay glorious. Ito po ay napakaganda at maluwalhating kaligtasan ito. Hanggang sa marating po natin ng langit, ito pa rin ang ating pag-uusapan. Amen po ba? Dahil dito limitado lang tayo. Doon talagang makikita natin kung gaano kadakila ang kaligtasan ito na ating tinatanggap. Amen po ba? Now, going back, kadalasan sa ating pangyayari sa ating mga buhay na hindi nakaline up to the Word of God, amen, we miss the mark. And we need to look on Jesus to what God has done for us on the cross. Mahalaga na tignan po natin yon. Why? Dahil naniniwala tayo, it has been already provided to that perfect sacrifice na kanyang ginawa para sa atin. Sino po naniniwala dito? For that one sacrifice, lahat ng bagay ay nilaan niya sa pamamagitan ng biyayang ito. Amen. Kaya ang kaligtasan ito ay kumpleto, walang kulang. Amen po ba? Kailangan lamang tayong maliwanagan sa buhay na meron tayo kay Kristo Jesus ngayon. When you know that the price that has been paid for you to receive of all God's promises, you will not settle for less. Kaya naman po importante na makita po natin ang kagandahan ng Ebanghelyo na ating tinanggap. When there are things na para bang ito ang laging nakikita mo, ito ang laging naririnig mo, pansinin mo, ito ba talaga ang katotohanan mula sa Diyos na nagwiwika sa iyo upang maranasan natin na ito'y nagdudulot ng tunay na kalayaan sa ating mga buhay. Alam po ba ninyo na importante na bantayan natin ang ating mga nakikita? Kasi madalas, gaya ng aking sinabi a while ago, we speak kung ano yung nasa isip natin. Naniniwala po ako na just like God in His creation, na ang salita ay talagang makapangyarihan. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay naglikha. Ang salita ng Diyos ay nagdulot ng pagbabago sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Now, kapag tinanggap po natin ang salita ng Diyos, hindi lamang basta-basta narinig natin. Amen? Of course, we need to ponder, we need to meditate, we need to see. Ang sabi nga po ng ating pastora, ito yung tinatawag nating spiritual eyesight. Kailangan buksan talaga natin, no? Kasi pag hindi mo nakita ito, amen, ang kapahayagan ng Diyos sa buhay mo, parang walang nangyayari at walang nagiging kaganapan sa ating pakikinig.
For we know that faith comes by hearing. You cannot separate the word and faith. Kung walang word, walang faith. Kaya naman kailangan pakinggan natin at bantayan mabuti ang salita ng Diyos. Just like Peter and John, kung ano ang aming narinig at nakita, yun ang aming sinasabi. Just like the Apostle Paul, sabi po niya, I believe, therefore I will speak. Dahil kapag nakita mo ang kapahayagan at katotohanan ng salita ng Diyos, kailangan mo itong meditate, kailangan mo itong i-ponder, at yun ay nasa isip mo, and then you will begin to say what you believe. Amen po ba? For out of the abundance of the heart, ang sabi po ng Matthew, the mouth will always speak. Lahat po na naniniwala, magsabing amen. Therefore we speak. Kailangan natin magsalita. Now, importante po, no, na sanayan natin ito. No, I heard some of you praying in the unknown tongues. Some of you, amen, do not pray in the unknown tongues. Pero, mahalaga na maintindihan natin na anuman ang tinanggap mo na kapahayagan mula sa Espiritu ng Diyos, mula sa salita ng Diyos, i-practice po natin ito na wikain natin sa ating mga labi. Just like the moment you believe, amen, with the mouth, ang sabi po niya, kung ipapahayag ng iyong labi at manampalataya ka sa iyong puso, ikaw ay maliligtas. Why? The Word of God is nigh in your lips and in your heart, that if you confess Him with your mouth, amen, and believe in your heart, that leads unto salvation. So ganun din po, mahalaga na sinasabi natin ang pananampalatayang meron po tayo ngayon. Dahil nakita ko yung tinatawag nating spiritual sight. No, when we say spiritual sight, to me, that's faith. Hello, nandiyan po ba kayo? Kapag nakikita mo beyond to the natural eyes, yun ay pananampalataya. Kaya nga, ang sabi nga natin, no, faith is seeing the future into the now. Faith is vision in the heart. Kaya kung ano ang nasa puso mo ngayon, yun ang sinasabi mo. And you begin to see in the eyes of faith, no, you see beyond sa mga bagay na ating pinapaniwalaan that all of these things that we have been praying, amen, it is already existed in the spiritual realm. Amen? Kailangan lang talagang ilabas natin. I-declare po natin. Ang sabi po kasi ng Bible, Hebrews 11:1, that faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Yun, at yun talaga ang dapat na makita po sa atin. Kailangan natin buksan ang mata ng ating mga puso. Yun ang pananampalataya na ating kailangan upang ating mamasdan ang mga bagay na ito. Alam po ninyo, si Pastor Marlo po ay mahilig din magtayo ng mga gusali. Ako po ay nahiligan mag-build ng mga buildings. Hindi po ako engineer, hindi po ako architect, hindi po ako nag-aral. Mangopya ako mo po. Pero I am learning to see everything in the eyes of faith. Just like the perspective, hindi mo pa ginagawa ang building, alam mo na at nakikita mo na ito. Alam po ba ninyo, madalas sa atin, humihinto tayo sa mga bagay-bagay na ating inaasam at nais marating at makamtan sa buhay na ito. Nung maranasan ko po ito at ito'y naging practice ko sa aking buhay, lahat ng idinadalahin ko sa Diyos, I begin to see them in the eyes of faith.
Wala pa sa natural, pero nakikita ko na sa mata ng pananampalataya. Maaring may pagbabago, but I still believe ito po'y mangyayari at magaganap. Madalas ang ating panalangin at hinihingi sa Diyos ay paulit-ulit nating idinadalangin. Bagamat madalas marinig din natin, it's not about begging and pleading when you pray. It is about declaring. Amen po ba? Ang pananampalataya po kasi ay regalo ng Diyos sa atin. Nandyan po ba kayo? This precious faith that is given unto us is just like the apostle. It is a gift. We have given this measure of faith. Now, pakinggan po ninyo ito. Ang pananampalatayang taglay mo ay kumpleto, walang kulang. For we are complete in Christ. Amen po ba? At ang buhay natin ngayon ay natatago kay Kristo. Amen? God sees us. Ang tingin sa atin ng Diyos ay kumpleto tayo, hindi sa ganang ating sarili, kundi dahil kay Kristo Jesus. Now, ang pananampalatayang ito ay hindi lumalaki, hindi lumalago. Minsan, sinabi ko po ito at ang sabi po ng pastor, Pastor, ba't mo sinabi yun, hindi lumalago, hindi lumalaki? Ang pananampalataya po ay regalo ng Diyos at ito'y kumpleto. Ang kailangan lamang lumago sa atin ay ang kaalaman patungkol sa pananampalatayang ito na meron po tayo. Faith is just a positive response to what God has made available by His grace. Kung alam mo ng pananampalatayang ito na meron ka, amen, alam mo ito'y tinanggap mo. And whenever you are being established through the knowledge of this faith, anong mangyayari po? That faith will always respond to the Word of God. Kaya nga kung titignan po ninyo ang salita ng Diyos, in Colossians 2:6 and 7, sabi po niya, therefore as you receive Him, continue in Him, ang sabi po niya, rooted, build up, and established in the faith, so that your heart will always be filled with thanksgiving. Amen po ba? Ang taong lumalago sa kaalaman sa pananampalatayang ito at pagkilala niya kung sino siya kay Kristo. Whenever he asks the Lord about anything, alam niya na ito'y mangyayari at magaganap sa kanyang buhay. Nandyan po ba kayo? Amen? Nandyan po ba kayo? Ang taong naniniwala, everything is possible when you believe. Now, kapag ako po'y nananalangin, I see them in the eyes of faith. Lagi kong winiwika ang mga pangakong ito. And whenever I come back to that prayer na meron ako, hindi ko na inuulit sa Diyos. Pinagpapasalamat ko na po ito at tinitignan ko kung ano ang mga bagay na ito in the spiritual realm that is already existed. Nandyan po ba kayo? Amen? One time, ang aking pong biyenan ay nagalit sa akin. Sino pong may biyenan dito magsabing amen? Madalang pong magalit sa akin ng biyenan ko kasi ako ang paborito niya. Ako ang paborito niyang manugang. Pero hindi ko akalain na nagalit siya sa akin minsan. Kasi because my mother-in-law is in pain. Meron siyang back pain. I don't know, sa kanyang spinal cord. Talagang masakit. For 2 months, hindi siya nakakatayo. Kasi yung biyenan ko po, mahilig yung mamasyal, maglakad. Burina, tsura rin mall. Burina, mamunta yung Amerika. Panay ang lalakad. Palakad ka, ako kaya. Minsan, bibiwan kayo makanyan. Tara na, mamasyal ta na ya. Botang akagig kayo masakit siya. And then I spoke the word to her. And sabi ko, Nay, for 2 months hindi ka nakakalakad. And sabi ko sa kanya, why not see yourselves
walking, ang sabi ko. Then ang sagot na po sa akin, Pastor, ana, nung balo mo mo, daramdaman ko, ana. Mo sabihin yan ka na ako, ana. You see? Amen? Saan siya nakafocus? Sa kanyang nakikita at nararamdaman. And then ang sabi ko sa kanya, it's all in the mind. Why not see in the eyes of faith? Ang sabi ko, na ikaw ay lumalakad, namamasyal sa mall. Alam po ninyo, bagamat nagalit siya sa akin, ngayon naglalakad na siya at namamasyal na sa mall. At ngayon, nakaka-attend na siya ng church. Ngayon, gustong-gusto niya na magpunta sa church. And then, ang sabi niya, nagsisi siya, nagalit ako kay pastor. Sabi niya, totoo pala. Kung ano ang iyong nakikita at nararamdaman. Ang sabi po niya, iyon ang madalas mong sinasabi. Yan sabi niya, mula ngayon, ang sasabihin ko kung ano ang pangako ng Diyos sa akin. You know, that very moment, ang sabi po niya, nung kami nagte-testimony, sabi niya, humingi ako ng sorry dahil nagalit ako kay pastor. You know, sometimes, no, when you see in the eyes of faith, no, I don't know, no, ito po ay naging practice ko at ito'y nangyayari sa aking buhay. Don't you know that everything for life and godliness has been given unto us, provided. And how can that manifest in the natural realm? Of course, alam natin that faith is the bridge. Amen po ba? Faith is the bridge to the spiritual realm, to the natural realm. Ang Diyos po, kung titignan natin, kailangan talaga makita ang pananampalatayang ito na meron po tayo. Amen po ba? You cannot do something in your life without faith. Hello? Amen? At alam po natin, just like Pastor Gerald says that God has already done His part. Ginawa na ng Diyos ang kanyang parte. Ang kailangan mo lang ay maniwala. It is all about knowing and believing and receiving to what God has done for you through His Son, Jesus Christ. At yun po ang aking laging winiwika, everything, Lord. Hindi ko na minimension madalas yung mga needs ko sa Kanya. Dahil alam ko, amen, everything is possible dahil naniniwala ako. I begin to see them in the eyes of faith. At alam po ba ninyo, bagamat nagtatagal ito, ito'y nangyayari at nagkakaroon ng kaganapan. The Bible tells us, Habakkuk 2:4, 2:3, ang sabi po niya, write the vision upon the table, make it plain, ang sabi po niya. Though it tarry, and then ang sabi po niya, it will surely come. Kung nais nating magkaroon ng kaganapan ng mga bagay na espiritual na pagpapalang ito sa ating buhay, kailangan nating tignan ito sa mata ng pananampalataya upang magkaroon ng kaganapan in the spiritual, in the natural world. Amen po ba? Ayan po, saksi ang aking asawa. Minsan kokontraya. Sabihan ko kayo, kakokontra. Minsan kasi, alam niyo, there is always opposition, no? Sometimes in this world. Kasi when you begin to the natural eyes, talagang makikita mo ang opposition about what you know and what you believe. But again, we need to see beyond to the natural eyes and to see kung ano talagang idinulot ng Ebanghelyong ito na meron tayo dahil kay Kristo. Amen po ba? And I believe, kahit nagtatagal ito, malinaw ito sa ating puso, sa ating kaisipan, na ito ay papapangyariin ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Alam ko may mga panalangin tayo. Alam ko in your business, in your career, amen, in your family, in your relationship, anything for life and godliness. Meron tayong mga pinagdadaanan. Pero iba talaga pag nakikita mo ang liwanag ng salita ng Diyos. Dahil doon ay mag-uumpisa kang magwiwika ng pananampalatayang meron ka.
Amen po ba? So, anong ginagawa mo, pastor? Everything na alam ko na ito'y pangangailangan ko, I always give thanks unto the Lord. Dahil sa aking puso, alam ko, it is already provided. It is already given. Amen. Granted for life and godliness. I always speak like, sometimes hindi ko na po sinasabi yung aking kailangan. Why? I begin to see them in the eyes of faith. Now, kagaya po ng inyong panalangin sa inyong lugar, sa building na to, I say it again. No, pinakita po ni Pastora Menjola yung picture ng building ninyo at napawawa ko. Sinong nakakita ng picture ng building natin? Hoy, hindi nyo alam? Nakita nyo, kamakailan lang, hindi po ba? Pinakita niya sa screen. Ako nga, nakita ko na minsan ito, pero, wow, napawawa ko. Ang ganda pala ng building nila Pastor Gerald. Ang eskwelahan at ang church. At habang ako'y dumadaan dito sa lugar ninyo, lagi akong tumitingin dito. Alam mo ba yung pastor, pag dumadaan ako, going Magalang, going Mexico, going Nueva Ecija, tumitingin ako sa lugar ninyo. Kasi inaasahan ko na magaganap ang panalangin ninyo. And I always declaring and thanks and giving thanks to God. Amen? Because I see them in the eyes of faith. Yes, I believe, I know in the natural, parang malabo. Yun ang problema mo. Nalalabuan ka sa pananampalatayang meron ka. Amen po ba? Si Pastor Gerald nga, ang sabi ko kay Sister Menjola kanina, ang sabi ko, Pastor, I've been praying to see you like this. Ang sabi ko sa picture niya. Nakagandan siya, nakatayo. Ang gandang lalaki ni Pastor. Nakatayo siya gano'n at nagpupuri sa Panginoon. I don't know, habang nagbubrus ako ng cellphone, biglang lumitaw ang itsura ni Pastor Gerald at nakatayong gano'n. Ang gwapo niya. And then nag-text ako kay Pastor, Sabi ko, Lord, I want to see Pastor Gerald like this again. Amen po ba? Why? Because we need to do that in order for, naniniwala ako to work into the higher ground, kailangan talaga you see beyond. Tinitignan natin lahat ng bagay sa mata ng pananampalataya. And when you begin to practice that, kapatid, amen, whatever you need for this life, hindi ka na mangangamba. Dahil alam mo, the Lord is there to provide. Amen po ba? Amen po ba? Anong kailangan natin? Again, let me go back. What we need today is more revelation and more appreciation to what God has done for us through His Son, Jesus Christ. Amen. Why? Dahil alam po natin, ang pagsuno ng ating Panginoon sa Kristo ngayon ay ganap na upang tayo maniwala na lahat ng bagay ay maaari nating maranasan sa buhay nito ayon sa kanyang kalooban. Amen? Amen po ba? Kaya, the good thing is this, amen, when you begin to see beyond in the eyes of faith, good things in your life. Why? Kasi even in the sharing of our faith, amen, the more we grow in the knowledge of Him, ano po sabi ng Bible? When you begin to recognize and acknowledge all the good things that you have in Jesus Christ, ang sabi po niya, will become effective and productive in the sharing of your faith. Amen? Sa pagbabahagi ng pananampalatayang ito, dahil alam po natin ang kalooban ng Diyos ay siya na meron tayo at siyang tinanggap natin ang siyang ating inahayag sa ating buhay. At yun ang meron tayo ngayon, kapatid. Amen? Winiwika natin ang pananampalatayang ito kasi alam po natin, tinanggap natin ito dahil sa Kanya. Amen. The life that we live now is in the faith of the Son of God
who loved me and gave His life for me. Yun ang buhay natin. That is your life. Amen? God wants to see the God kind of faith that you have in Him na meron po tayo. At yun ang dapat nakikita sa ating mga buhay. Amen po ba? So, brother and sister, amen, I believe sa gabing ito, no, sa Kapaskuhan ito, siguro marami kayong kahilingan sa Diyos. Pero naniniwala po ako, just like I said a while ago, everything is possible when you believe. Maaaring ngayon o bukas to this coming 2024 ay magkaroon po tayo ng breakthrough sa mga bagay na ito. Sino pong gusto ng breakthrough magsabing amen? Inaabangan ba ninyo ito? Amen. Ano ba yung breakthrough na inaabangan mo? Ngayon pa lang kapatid, maniwala ka na. At tignan mo ito ayon sa pananampalataya. Dahil ang kapananampalatayang yan na meron ka ay kumpleto dahil kay Kristo. And I believe, brother and sister, the more you see His will, that Christ in you, through the knowledge of the Word, amen, you will begin to express kung anong kalooban ng Diyos para sa atin. So to me, the power of seeing is this, amen, to see that this gospel is so glorious and the salvation is in the person of Jesus Christ. The life that we have, amen, napakaganda at tunay nga na masasabi natin ito'y ganap at kasiya-siya. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? The life that we receive is, amen, ito'y ganap at kasiya-siya. Amen. Amen. You need to unleash the life that we have. At yon ang buhay ng ating Panginoon si Kristo. Again and again, no? At parati yung nakikinig. Continue in Him. Amen. Just like you receive Him, rooted, build up, and established in the faith, so that your heart will always be filled with gratitude. Amen? Whenever you pray, Lord, I believe. At dahil punong-puno ka ng kaalaman at kaunawaan sa Kanyang salita, ang pusong ito ay laging nagwiwika ng pananampalataya at ng pasasalamat sa Kanya. Amen. Amen po ba? So palakpakan po natin ang Panginoon at maligayang Pasko po sa inyong lahat. At naniniwala po ako na kaganapan ng tunay na Pasko ay makita ang Kristo sa ating buhay, na siyang ating winiwika, na siyang ating pinapahayag. And therefore, we always speak the goodness of God that is in us through Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang Pasko po sa inyong lahat.
inaalala natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, na siyang tagapagligtas natin, na siyang nagbigay ng tunay na buhay sa atin. Dahil siya po ang pinagmumulan ng buhay natin. Kaya nga po tuwing Pasko, ang bawat isa ay masaya. Dahil ang dahilan po, ang nagpapasaya sa atin ay yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. No? Nagbigay po siya ng kapayapaan. He bring peace. Nagbigay siya ng kapayapaan na kung saan nagkaroon po tayo ng ugnayan, reconciliation sa Diyos. Kung kaya tayo ngayon, we can come boldly in the presence of God. Amen. Kaya nga po, yun ang dahilan bakit masaya tayo kapag araw ng Pasko. Dahil si Kristo ang dahilan. Siya po ang dahilan ng araw ng Pasko sa ating mga buhay. Amen. Christmas, words can't express how Father in heaven has sent us His best to be born in a manger, the King of the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of Your love. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can't help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow Your light. Like the angels, I'll lift You high. For the joy of the world You were born, bringing peace to us all through the gift of Your love. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has come. For the joy of the world You were born, bringing peace to us all through the gift of Your love. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has come. Now I look back in reverence to that holy night, for the God of the heavens had us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice in His name. O Emmanuel, with us always, and forever His kingdom will reign. Let's bow one, two, three, bow. Merry Christmas.
Rinaldo si Pastor. I'll be mother. Okay. Salamat Sunday Schoolers and ating mga teachers. At ganoon din, siya habang nalalato ko, salamat ako kay Pastor Marlo na tayo na unlakan sa ating invitation. At siya po ay laging available kapag tayo nag-invite. Amen. Salamat po. Ganon din ang kanyang pamilya, kanyang anak at misis. Salamat sa kanilang buhay na sila'y nagmamahal at sumusuporta sa kanila kay Pastor Marlo. Okay. Amen. Palakpakan natin, Panginoon, sa mensahe na binigay ng Diyos sa atin. Tunay na, the power of seeing is through faith. Sabi nga ng Hebrew 11:1, sa Derby version. Now, faith is the substantiating. So, yung faith, substantiating, Derby version yan. Ibig sabihin yan, existing na. Done deal, sabi nga ni Pastor Mara. Already done by our Lord Jesus Christ. By His grace, lahat ay given na. Kaya ang tao, ay hindi pupunta ng impyerno, hindi dahil sa kasalanan, kundi reject niya ang ginawa ni Jesus. Kaya ang faith natin, sabi nga ni Pastor Marlo, is our response. Yun ang ating response. Kaya we don't beg and plead God. Ang kailangan natin is by renewing our mind through the Word of God. And sabi nga ng Hebrew 10:17, hearing and hearing the Word of God, faith cometh. Ang pananampalataya ay dumarating kapag ikaw ay patuloy na nagkikinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay patungkol kay Kristo. Hindi ito patungkol sa tao, hindi patungkol sa iyo, kung anong gagawin mo, kundi anong ginawa ni Jesus sa ating mga buhay. Yan ang sinasabi na ang bunga na pag-ibig ay ang pananampalataya na ito ay pakita natin ang Diyos, ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Kaya sama-sama tayo lagi sinasabi at tulong-tulong na patuloy na tating magpalalahanan sama-sama na tayo po ay mag-renew ng ating isipan. Dahil ang ating isipan ay puno ng mga bagay na natural sa mundo ito. Kaya makita natin ang mga bagay na it's already done. Makita natin ang lahat ng binigay ni Jesus. Hindi pa lang magbibigay. Hindi sa magitan mo, kundi magbibigay. Doon pa lang magbibigay Diyos. Kundi ibinigay niya ang kailangan ay makita natin sa magitan ng pananampalataya. Amen?
Kaya maganda rin po at blessed Christmas sa bawat isa sa atin. God bless you po. Dahil hati tayo. Okay. Salamat o Diyos sa iyong ginamit. So, gabi ito, salamat o Diyos sa kanyang buhay, ganoon din sa kanyang pamilya. Alam po, patuloy kanyang makikilala at patuloy na makita ang iyong buhay sa kanyang buhay. At tumawad siya sa amin, tunay pa yun, ay ikaw ang patuloy na makita sa aming mga buhay. Pinupuri namin at pinaparalan sa alama ng anak, Espiritu Santo, we all say Amen and Amen. God bless you all. Merry Christmas.